Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan, kahit ama niya po. Ito na yata ang pinakamahirap na gagawin ni Sandro laban sa kanyang ama. Siya ang susi magpapa-impeach kay PBBM. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan, kahit ama niya po ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint. Pinayuhan ng Malacanang si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na gawin lamang ang kanyang trabaho bilang mambabata sa paghawak sa reklamo laban sa kanyang ama. Kaugnay ito ng impeachment case na inihain sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Congressman Marcos bilang chairperson rin ng Committee on Rules ang may jurisdiction sa Order of Business ng Kamara. Batay sa House Rules, may 3 araw ito para mai-refer ang naturang reklamo sa Committee on Justice. Ang pinakamahirap na gagawin ni Sandro laban sa kanyang ama. Siya nga ba ang susing magpapaipit sa sarili niyang ama? Marami ang hindi makapaniwala, pero ayon sa House Rules, mukhang wala nang takas ang batang Marcos sa sitwasyong ito. Sa dulo ng video ito, malalaman niyo kung bakit kahit anong iwas ang gawin niya, ang sariling pirma at aksyon ni Sandro ang magdidikta sa kapalaran ng Pangulo. Itong nakaraang Lunes, niyanig ang batasang pambansa nang kumpirmahin ni House Secretary General Cheloy Garafil na natanggap na nila ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang akusasyon, graft, drug use at pagtatraidor daw sa bayan dahil sa pagpasa kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Matindi ang mga batikos, therefore ang buong mata ng publiko ay nakatuon ngayon kay Sandro Marcos bilang House Majority Leader. Bakit si Sandro? Dahil bilang head ng Committee on Rules, sa kanya dadaan ang proseso para i-refer ang reklamo sa Committee on Justice. Sabi ni bukod noon, Representative Jonathan Keith Flores, wala siyang magagawa kahit tatay niya ang inirereklamo. Ang rules ay malinaw, kailangang ituloy ang proseso sa loob ng 3 araw. Ayaw man niya, kailangan niyang gawin ito. Pero dito masusubukan kung mananaig pa ang pagiging anak o ang pagiging tapat na lingkod ng bayan. 6 na mabibigat na basehan ang nakalatag sa 14 na pahina na reklamo ni Atty. Andre De Jesus, kasama na ang issue ng Ghost Flood Control Project at unconstitutional budget insertions daw. Ang batas ay walang kinikilingan, therefore, obligadong sumunod ang Kamara sa itinakdang deadline ng konstitusyon. Ito ang pinakamasakit na bahagi para kay Sandro, ang maging process officer sa pagpapatalsik sa sariling ama. Pero ganun pa man, isa itong genius move sapagkat majority ng House ngayon ay panig kay PBBM at walang dapat ikabahala dahil alam ni Sandro na hindi matutuloy ang impeachment. Kailangan kasi ng at least 1/3 ng vote para mag-proceed ang impeachment. Pero tila malabo ito dahil ang majority ay panig sa Marcos and personal God. Sa gitna ng mga legal na obligasyon at tensyon sa pamilya, may isang katotohanan na mas mataas ang mga House Rules. Sa Acts 10 verses 34 to 35, itinuro ni Pedro na ang Diyos ay walang kinikilingan, kundi tinatanggap niya ang sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Ang biyaya ng ating Panginoon Diyos at ang kanyang awa ay para sa lahat. Therefore, sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang katarungan pa rin ang laging mangingibabaw at ang katotohanan ay lalabas. Huwag tayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Malapit na ang muling pagbalik ng ating Panginoon Jesus at sa araw na yun, lahat tayo ay mananagot sa harap ng kanyang trono. Lumapit ka kaibigan at sumuko na sa kanya habang may oras pa. Dahil siya lang ang tanging makapagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng politika. Tandaan, sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ipanalangin natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, ang ating komunidad, at ang ating bansa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, pinupuri po namin kayo dahil po sa inyong kadakilahan at katarungan. Idinadalangin po namin ang aming mga pinuno, lalo na ang pamilyang Marcos at ang buong Kamara at integridad sa gitna ng pagsubok na ito. Bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. O aming Panginoon Diyos, linisin niyo po ang aming mga puso at ihanda kami
sa inyong muling pagparito. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng may takot sa iyo at maging tapat sa aming mga tungkulin. Isinusuko po namin ang aming buong buhay, ang aming buong bansa sa iyong makapangyarihang mga kamay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.